May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH, Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po, si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta po kayo? Nako, mga nakakalungkot na balita ang ating naririnig kaliwat kanan. May kinalaman sa barilan sa eskwelahan. So alam naman po natin, no, yung mga aware at updated sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, kung saan may nai-report po, no, na estudyante binaril ang kanyang guro dahil binagsak siya sa kanilang klase. Alam niyo po, si Attorney Cam may isang guro din po, no. So meron talaga, no, na mga sitwasyon na kung saan kahit pilitin namin na ipasa yung estudyante, kung wala po talagang ibinibigay sa aming output, talagang ibinabagsak po, no? Masakit man sa kalooban ng teacher na ibagsak ang kanyang estudyante. Kahit tanongin yung mga teacher, may mga teacher po na lapag sa kanilang kalooban na ibagsak yung estudyante, pero dahil magiging unfair ito, no, sa ibang mga estudyante na nagpasa, nag-effort, na gumawa ng kanilang mga aktibidades, ng kanilang mga assignment, at laging pumapasok, na ipasa din yung estudyante hindi naman pumapasok, hindi pa nagpapasa ng mga requirements, no? At yun nga, no, nakakalungkot na dumating pa ito sa punto ng trahedya, no? Kasi alam niyo po, may mga ibang estudyante na bagamat bumagsak at tinake nila uli, nagpapasalamat sila doon sa teacher nila, dahil kung hindi dahil sa teacher nila na binagsak sila, na nakaranas sila ng failure, hindi sila magsusumikap. Tandaan po ninyo ang quotient ngayon, no? Intelligence quotient, IQ yun, di ba? Emotional quotient, meron ding social quotient, meron tayong tinatawag na adversity quotient. So, ibig sabihin nito, ito yung kakayanan mo, no? Na kapag ikaw ay nadapa, ikaw ay muling tatayo at i-redeem ang iyong sarili. So, ganun po, no? Dito na medyo nagkukulang yung ating mga kabataan, kung saan makaranas lamang po sila ng onting pagsubok, o kaya naman po ay makaranas sila ng pagkabigo sa isang bagay, no, hindi nila nakakayanan ang pressure at hindi na nila kayang tumayo doon sa kanilang pinagdapaan. So ito dapat ay nalalaman din po, no, ng mga nakikinig sa atin, dahil sa ating buhay po, dadaan na tayo po ay makakaranas ng failure. Sino bang successful na hindi naging nakaranas ng failure? Lahat po ng successful na tao nakaranas po yan ng heartaches, ng failures, hindi sila nagtagumpay, pero sila po ay nagsusumikap. Ang mga ganitong nakakaranas po ng failure, alam niyo po ba na sila po yung mataas yung probability na maging successful. Kapag nakaranas ka ng failure, alam mo, dapat magpasalamat ka, kasi ito yung magiging lesson na matututunan mo sa buhay, at dahil dito ikaw ay magiging malakas. At hindi yung ganitong pangyayari ang iyong iniisip, no? Meron din naman na isa pang nag-viral na kung saan estudyante binaril ang kanyang kasintahan. Binaril ang kanyang kasintahan sa mismong loob ng paaralan. So hindi natin alam kung ano ba ang motibo, kung bakit nangyari ito. Meron ba itong pinag-ugatan? And I'm sure meron siguro itong heartaches, meron itong failure, kung anumang failure ang nangyari, kaya humantong sa ganitong pangyayari. So, ang mga kabataan ngayon, dapat magkaroon kayo ng adversity quotient. Importante yan. Pero dahil ang topic natin ay may kinalaman po doon sa
saan sila nakakuha ng baril, no? Sino ang may-ari ng baril? Kanino ito nakapangalan? Ano ang magiging liability, no? O pananagutan ng isang tao na na-issuehan ng baril tapos nawala at nagamit pa, no, sa isang krimen. Kasi may mga ganito. Dati nga akala ko sa mga Hollywood lang to, yung mga tipong si tatay may baril, nakita, no, pakalat-kalat, ginamit ng anak, yun, nakabaril, no? So, ano nga ba, no? Saan nga ba nag-uugat itong mga ganitong sitwasyon at ano ang pananagutan, no? So, we're talking about, of course, yung responsible gun ownership. Paano ba maging responsable kung ikaw ay nagmamay-ari ng baril? Yan. Alam niyo po, sa Constitution natin, no, wala pong nakalagay doon na ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng baril, ano? At pwedeng gamitin ito kapag kinakailangan. Pero, in relation po sa ating revised penal code, nakalagay po kasi sa revised penal code yung tinatawag natin na self-defense. Okay? So, pag self-defense kasi, syempre alam naman po natin na ang ating mga kapulisan, ang ating mga militar, at yung mga officers, blue uniform officers natin, or yung mga uniform personnel po natin, hindi naman po agad sila makaka-rescue kapag merong nangyaring aksidente or insidente, no? Unless otherwise malapit sa kanila o kaya nasa harapan nila o mabilis yung biglang kilos, no? Few meters away lang, no? Pero pag malayo, especially sa mga liblib na lugar, yung mga malalayong lugar, yung mga urbanidad, no, na kailangan pang i-travel ng ilang kilometro bago makarating ang mga kapulisan, ito po yun, no? Self-defense. So, kung halimbawa, ang kalaban mo ay may baril at ikaw ay merong threat to life sa'yo, no? Tinutukan ka, at merong ka ring baril, no? So, kung halimbawang naunahan mo siya at napatay mo itong intruder na to sa bahay ninyo na gusto kang patayin, justified yung self-defense, no? Under justifying circumstances. So, dito nag-uugat to, no? So, nagkaroon po ng mga batas na kung saan pinapayagan po ang mga individual, ang mga ordinaryong citizen na mag-possess, magkaroon o mahawakan nila, no? Yung mga firearms, katulad ng baril, magkaroon sila ng lisensya, no? At maging may-ari sila nito. Dahil tandaan po ninyo, itong mga firearms na to, dapat yung mga uniform personnel lang natin, yung mga authorized personnel lang natin ang magkakaroon ng ganito. Pero bakit yung mga ordinaryong citizen ay nabibigyan, no? Kaya 'di ba yung mga road rage, yan, at kung ano-ano pa, yan talaga isa rin yan sa pinag-uugatan, no? Yung may mga may-ari ng baril. So, sabi nga ng tatay ko kasi yung tatay ko dati, nagtrabaho siya bilang isang security. Diyan sa may LRT, no? Meron silang, of course, yung sa baril nga. Pero never siyang nag-apply nung umalis na dun sa kanilang serbisyo, no, dun sa agency. Kasi ang tatay ko parang tapos po yan ang criminology. So, tinanong ko siya, sabi ko, ba't hindi ka nag-apply ng LTOP na tinatawag natin, no? License to Own and Possess Firearms. Sabi niya, anak, nako, baka pag uminit yung ulo ko, magamit ko siya, makulong pa ako. So, parang sinasabi niya na, hindi yan po pwede sa mga maiinitin ng ulo. Hindi yan po pwede sa mga yung konti lang yung pasensya. In fact, di ba may nag-viral din noon? Pulis siya, nakipagtalo siya dun sa mag-ina. Di ba? Dahil dun lang sa property yata ko, if I'm not mistaken. And then, yung bata, no, sinasabi niya, my father is a policeman. Pulis na yun, At dahil na-provoke siya doon sa sinasabi ng mag-ina at yung siguro pressure dahil maraming nakakita, nababastusan siya sa tingin niya, so ginamit niya
yung kanyang baril at pinatay niya, no? Harapan yung kaaway niya, which is dapat hindi. Pulis pa ito, ha? Pulis pa na may kliyang pasensya. So what more yung mga ordinaryong citizen na mayroong license to firearm, no? License to own and possess firearms. LTOP. So dapat talaga sobrang gawing mabusisi din, no? Yung pag-issue ng mga ganitong lisensya sa mga gun owners. Imagine po, 'di ba, sa Texas, parang normal na lang po yung pagmamay-ari ng gun doon, no? If I'm not mistaken. Tapos kaliwat ka na, kapitbahay mo may baril. You'll never know, no? Kung kailan siya sasaltikin, tapos bigla na lang gamitin yung baril na yun, 'di ba? Hay, kaya dapat po, no, maging responsable tayong gun owner. Yan. At alam naman po natin, bago ka magkaroon, of course, ng baril, mahal po yan. Yung maintenance niyan, mahal. Kung gusto mo, may meron pa mga accessories, mahal. Yung mga bullets niyan, mahal. Ginagawa pang tanimbal. Joke lang po. At hindi lang yan. Kung gusto mo i-customize pa yung baril mo, mahal. Tsaka yung mga training dyan, kailangan pa dyan, di ba? May mga basic educational and training pa na kailangan mong magawa, no, para ma-fulfill yung requirements. Dito sa amin, may kakilala ako, si Sir Ray lang yung magaling bumaril sa amin dito. Si RS. So, importante, yun, no, ng mga requirements, mapunan bago ka ma-issuehan ng lisensya. Okay? So, hindi ito parang kailangan ng fixer. Hindi kailangan ng yung dadaan sa recto, no? Kasi importante ang ang pag-i-issue ng license to own and possess firearms, no? At syempre, yung permit to carry, ayan. And then yung especially kapag halimbawa alalabas ka, no, permit to carry outside residence. So kailangan ayusin pa nila and bayaran pa nila yung mga permits na kukunin nila, no? And paano kung halimbawa, attorney, na-issuehan ako ng license to own and possess firearms, yung LTOP, pero nawala yung aking baril. Ano yung gagawin ko? Meron bang sinabi na dapat gawin ang mga gun owners kapag nawala po nila ang kanilang baril? Yan, alamin po natin yan, ha? Kasi po, itong pinag-uusapan natin, ang sumasako po dito, yung Republic Act 10591. Yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Again po, ito po ay isinabatas in relation po dun sa justifying circumstances na nakasaad po sa ating revised penal code na maaari pong bigyan ng lisensya ang mga ordinaryong citizen upang maipagtanggol ang kanilang sarili sakaling sila po ay nahaharap, no, sa life and death situation, no? O kaya yung mga of course, yung mga maaaring krimen na mangyari, no, sa kanilang bahay, kung nasaan sila, at kung halimbawa ay kung nasaan silang lugar. So, yun. So, again po, no, ang mga usual term na ginagamit dyan, yung LTOP with FLTOF. Yan, LTOP. So, kailangan po license to own and possess firearms. At i-register po yan, no, sa may PNP Firearms and Explosive Office po. So, kailangan po, no, sila ay magrehistro dyan, i-fulfill ang mga requirements, at susundin po nila yung mga rules and regulation pagdating po sa paghahawak ng baril at sa responsible gun ownership. Pero bago yan, patiin muna natin yung mga nanonood po sa atin. Magandang gabi po. Ayan, sa DZRH News, live na live po kami. Shout out po muna sa mga
laging nakatutok Mondays, Wednesdays, and Fridays po. Kasama niyo lagi ako po si Attorney Cam. Good evening po kay Rix Von sa may Sabah, Malaysia. Aba, nanonood po siya. Gandang gabi, Miss Roxanne Costo. Albao Carmela. Nanonood naman po sa may Masbate City. Florence Regalo. Watching from Laguna. Thank you po sa pag-share ng inyong kaalaman. Wala pong anuman. Rosie Agsayaw. Gandang gabi, Attorney. Watching from Israel. Kamusta po kayo dyan? Jerry Sumagaysay at Attorney Cam, nanonood po kami. Belen Rivera, Cesar Boy Petrache. Dito lang po kami sa Makati. Shout out naman po Ronnie Daguro. Magandang gabi rin po. At ganun din po, magandang gabi sa mga nanonood sa atin sa DZRH TV 4K live stream, ha? Shout out din po sa inyo. Hanapin niyo po ako sa may TikTok account. Search lang po Attorney Cam. Ayan. Para makapag comment po kayo ng inyong mga questions at sasagutin po yan ni Attorney Cam. Moonbeats, good evening. Jojo Bagisa. Ang dami po kasing, eto na, loose firearms. Sobra, ang dami po. Bakit po hindi makontrol? Violeta Zambrano, good evening. Amadeo Elgira. Gun owner must be responsible to any, siguro, circumstance that his gun used for a crime. Okay. Joy Celine Cipriano, magandang gabi po. Miss Grace Recta na imbag nga rabii. And Miss Irene Almodovar. Babalik po ang DZRH, Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Oras po natin, 5 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Dumako muna tayo sa balita ni RH27 Noche Cacas. Aba, parang honor lang to Top 1 most wanted person ng Makati sa 3 bilang na kaso ng rape. Arestado sa may Santa Ana, Manila. Ang buong detalye, Noche Cacas. Noche? Attorney Cam, himas rehas na sa istasyon ng pulisya sa Makati City ang kanilang top 1 most wanted person matapos maaresto sa Santa Ana, lungsod ng Maynila. Kinilala ang naarestong wanted person na si alias Ribamba, 42 anyos, isang karawas boy. Sinilbihan ng warrant of arrest si alias Ribamba sa Santa Ana, Maynila, makaraang matunugan na nagtatago ito doon. Batay sa record, 3 bilang ang rape case ni Ribamba sa Pasay City na walang piyansa. Hinihintay na lang ang commitment order kay Ribamba bago dalhin sa Court of Origin. RH27, Noche Cacas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH27 Noche Cacas. Balikan po natin ang ating topic ngayong gabi. May kinalaman po, of course, sa responsible gun ownership. Yan. Kapag kayo po ay kumuha ng baril, license to own and possess firearms, di ba? Kung halimbawa po, gaya ng sinabi ko kanina, no? Kasi po, ito po ay nag-ugat, no? Doon po sa nangyari na kung saan kaliwat kanan yung barilan po sa paaralan na kinasangkutan po no ng mga estudyante. Yung isang estudyante, 20 taong gulang, binaril ang kanyang guro dahil binagsak siya sa klase nila, no? Yung isa naman po, no, kasintahan, binaril ang kanyang kasintahan sa loob mismo ng paaralan. So, mga nakakalungkot na balita po ito, pero tinitingnan nating anggulo is sino ang may-ari nung baril? Yan po, no? At ano bang obligasyon kung halimbawang mapatunayan na itong baril na to ay pagmamay-ari ng iba at ginamit sa krimen. Okay. So, dito po tayo sa ating naputol na talakayan kanina, no? Kung halimbawa po nawala, na-issuehan ka na, nag-apply ka ng requirements para ma-issuehan ka ng license to own and possess firearms sa may PNP, FEO, Firearms and Explosive Office, at meron kang
registration number, no? Anong gagawin mo kung halimbawa nawala ito? Nalaman mo, teka, asan na ba yung baril ko? Tinago ko to sa isang lugar na hindi malalaman, no? At hindi makukuha ng aking mga minor de edad na anak o kaya ng mga anak ko na hindi naman po lisensyado sa paghawak ng baril at walang educational and formal training. O kaya naman, halimbawa, no? Meron kang permit to carry outside residence and then sa kasagsagan biglang nawala, no? Hindi mo alam paano nangyaring nawala, no? So ang gagawin mo po, ikaw na licensed firearm owner, no? Kailangan po na ito po ay ma-report mo immediately within 24 hours. No? Kailangan sabihin mo agad na i-report mo na it's either nawala mo o ninakaw yung iyong baril, no? So kailangan pumunta ka sa pinakamalapit na local police. Kung halimbawa nasa lugar ka ninyo, nasa bahay ninyo nawala, punta ka sa pinakamalapit na police sa inyo. Kung ikaw naman ay nasa labas at nalaman mo na nawala or ninakaw, punta ka sa pinakamalapit na police. Okay. Tapos anong gagawin mo? Siyempre, mag-prepare ka ng sworn statement, affidavit of loss, explaining, no? Kung ano ba nangyari. Anong nakalagay dun sa affidavit of loss? Parang ano din yan, no? Pag nawawala yung ORCR ng sasakyan mo, di ba? So, complete name mo, address, yung iyong license to own and possess firearms registration number, yung iyong firearm registration certificate details. So, nakalagay doon ano yung, ito yung sabi ko parang ORCR kasi may make, merong model, may serial number, caliber, yan. Kasi sa may ORCR, di ba, meron din yan make, halimbawa Toyota, tapos model, Rush, kunyari, o kaya Raze, ayan. Tapos, o kaya naman pag Ford, kunyari naman Territory, ganyan. And then, yung serial number, di ba, yung chassis number, engine number, MV file number, so yun, mga color. So, kailangan meron pong detalye din yung firearm. So, meron din yung make, model, caliber, and serial number. And of course, location, kung saan maaaring nawala, at saka yung approximate time kung kailan ito nawala. At yung possible reason o kaya naman yung suspicion mo kung paano ito nawala o kaya baka ninakaw nung kakilala mo, nakasalubong mo, kaibigan mo, kung sino mang Poncho. Okay? So, ganun po, no? So, importante, you report it within 24 hours. Okay? And then, pupunta ka rin po sa PNP-FEO. Ifa-file mo din yung affidavit of loss mo doon at saka yung police blotter na sinecure mo na syempre na i-report mo, no? Na itong firearm na to ay nawawala, no? So, meron pang siguro mga additional instruction ang ating kapulisan, meron mga additional forms na ibibigay sa'yo. So, you just have to fill it out. And then, i-retain mo, no? Dapat may sarili kang kopya ng police blotter, yung affidavit mo, yung mga documents na sinubmit mo sa PNP Firearms and Explosive Office, at kung ano-ano pang mga resibo, no? Importante yan kasi kung halimbawa nga, no, na ginamit itong firearms na to ng mga masasamang tao, kasi syempre maaring gamitin yan sa hold up at kung ano man, o kaya yung of course murder, no, at kung ano pang mga krimen. So titignan ngayon, no, kung meron bang na-report na itong baril na to ay nawawala. Kasi parang sasakyan, di ba? Sa may sasakyan po kasi, pahiram mo sa iba yan, nakawin ng iba, no? Kung halimbawang nakadamage yung sasakyan na yon, especially kung pinahiram mo sa kakilala mo, kaibigan ka, mag-anak, kapitbahay, tapos wala namang kakayanan yung pinagpahiraman ng sasakyan at siya ay nakadamage to property, ikaw na registered owner, nakarehistro dun sa may LTO, ikaw ang hahabulin for the civil liability, no, daños perwisyo. Pero kung halimbawa siya ay
nakasagasa and then reckless imprudence resulting to homicide, of course, hindi ikaw yung makukulong. Criminal liability attached dun po sa may driver. Pero the civil liability, hinahabol po yung may-ari ng sasakyan. So, ganun din po dito. Halimbawa, ginamit ito sa masama. If proven na ikaw may-ari, ay negligent, no? Maaaring hindi mo inilagay sa lugar na dapat ay secure ito, no? O kaya naman, pinagyayabang mo, pakalat-kalat, kaya nasalisihan ka. Or any proof na merong negligence on your part at nagamit ito, talagang babalikan ka. Meron po itong liability. Siyempre, ano naman, Attorney Cam, yung mga liability, no? Halimbawa, hindi ko na i-report, tapos nagamit po sa masama, no? Unang-una, maaari pong isuspend or i-revoke ang iyong lisensya. So, yung Philippine National Police Firearms and Explosive Office, so, maaaring i-cancel na natin to kasi hindi ito nag-report ng maaga, no, sa atin. Ang sinasabi natin as soon as possible i-report pag nalaman na nawawala o kaya ninakaw, or in fact, 'di ba, within 24 hours dapat ni-report na ito, no? At maaari kang mamulta, no? Doon sa non-compliance na sinasabi natin na hindi ka nag-report. Eto ngayon, kung halimbawa nagamit sa krimen. So, kung mapapatunayan na ito ay na misuse or negligence, halimbawa, no? Misuse. Pakalat-kalat sa bahay mo. Hindi mo tinago ng maayos. Ginamit ng anak mo sa masamang krimen. O kaya naman ay negligence, no? Di mo alam kung saan mo lagi nilalagay yung baril mo, no? Nakuha, nadampot. Ayan. At hindi mo pa ni-report. Ginamit sa krimen. So, pag na-establish again na meron kang negligence on your part, eto na, no? Maaaring magkaroon ka ng criminal liability. When we talk about criminal liability, pinag-uusapan natin dito kulong. So, maaari kang makulong. Bukod dun sa civil liability na magbabayad ka ng danyos perwisyo. Okay? Again, iba po ang civil liability, iba rin po ang criminal liability. So, yung civil liability, maaari pong mag-seek ng justice yung mga biktima po, no? Nung ganitong sitwasyon, doon po, no, sa may-ari nung baril, no? At siya po ay negligent, hindi na safe keep ng maayos yung baril at hindi po na-i-report agad nung ito po ay nawawala sa kanyang kustodiya. Okay? So, importante po yan. At, may mga question pa ba yung mga kababayan natin? Again, so best practice natin, dapat ito, alam ng mga gun owners, no? Saan ba dapat inilalagay yan? Diyan ba sa may sala? Diyan ba sa may drawer lang, tabi ng kama? Ganon? Alam nyo po, nire-require po natin na nire-require po ng batas natin, dapat meron pong gun safe o kaya yung parang vault, no? Para sa mga baril na hindi siya basta-basta makukuha kasi ikaw lang nakakaalam nung combination ng vault. Diba? So, kung halimbawang pakalat-kalat lang yun, nasa tabi ng kama, pwedeng kunin lang ng kung sino-sino sa member of the household, negligent ka. Diba? At hindi lang yan. Kung halimbawa, kasi yung mga tao talaga na tawag dito yung makalat, yung basta na lang kung saan iniiwan yung mga gamit nila. Ang baril po hindi to bagay-bagay na pwede mong iwan kung saan-saan. Basta mo lang itcha kung saan-saan pag hindi mo nagagamitin, no? Importante po na ito po ay nasa vault o kaya nasa isang lugar, isang taguan na hindi po basta-basta nabubuksan o kaya napupuntahan or maaaring makuha, no, ng members of the household na
hindi naman, of course, na walang kinalaman o hindi marunong, no, na gumamit ng baril, walang educational and formal training. So, in fact, no, kailangan meron kang tinatawag dito yung regular inspection kapag halimbawa meron kang firearms. Okay, dito sa vault na to, nilagay ko ang aking baril. Okay. Krik, 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 krik. O merong parang code, no? And then, buwan-buwan, or sabihin weekly, chinecheck mo siya, dapat. So, pag-check mo, andito pa. Pag-check mo, andito pa. And then, nung chinek mo, the following month, nawala na dun sa vault mo. So, dapat kasi may regular inspection. Kaya hindi pwedeng, okay, nasa vault lang yan, i-check mo siya kada taon. Nawala na pala, may kumuha na pala. So, hindi mo alam. So, bilang isang gun owner, dapat regularly chinecheck mo yan. And again po, yung mga dokumento, no, dapat updated lagi. Yung LTOP natin, yung License to Own and Possess Firearms, yung Firearm Registration Certificate, yung mga receipt and official documents in relation dun sa mga gun safe, tsaka sa mga storage equipment, yung mga resibo na mga permits, at tsaka any transfer, o kaya pag halimbawa minodify mo yung firearm mo, dapat nire-report mo rin yan parang sa may sasakyan. Di ba pag binago mo yung kulay ng sasakyan mo, o kaya meron kang inad na kung anik-anik na accessories, no? Dapat nire-report mo yan, no, sa LTO. So ganun din po 'yon sa kapag halimbawa nagmo-modify ka ng mga barel, no? Kailangan alam ng Philippine National Firearms and Explosive Office. Okay? Mamaya marami pa tayong tatalakayin, may kinalaman pa rin po dito po sa ating topic bilang responsableng pagmamay-ari po ng baril, no, sa mga ordinaryong citizens na nabigyan po ng LTOP o yung License to Own and Possess Firearms. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam. Oras po natin 15 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Magbabalik po tayo. Diyan lamang po kayo. This time, Flash Report. Flash Report! Eto, mainit-init pa na balita, Pangulong Bongbong Marcos nilagdaan na ang batas na nagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials. Ang buong detalye mula kay Miss RH14 Let Narciso. Miss Let. Ganap ng batas ang panukala na magpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12232 ngayong araw. Sa ilalim ng bagong batas, magiging 4 na taon na ang termino ng barangay at SK officials. Maaari namang magsilbi ng 3 magkakasunod na termino ang mga opisyal ng barangay habang ang SK ay meron lamang 1 termino. Kasabay nito, ipagpapaliban rin ang barangay at SK elections sa unang Lunes ng November 2026 mula December 1, 2025. Ayon sa Pangulo, ang pagdaraos ng BSKE sa Disyembre ay magiging mahirap para sa Commission on Elections na katatapos lang pamahalaan ang nakaraang May elections at abala rin sa pag-aasikaso sa nakatakdang eleksyon sa BARM. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Let? Yes. Miss Let, ibig bang sabihin, no, kailan na ulit yung eleksyon sa mga barangay officials natin? Oo, sa susunod na taon na. December 1? Ng Nobyembre. Oo, dapat kasi ngayong December 1, may election tayo. Pero, ayan, dahil nga pinirmahan ni Pangulong Marcos itong batas, sa susunod na taon na ang BSKE. Okay, first Monday ng November 2026. At ang kagandahan naman doon, dahil laging naaantala ito, sabi nila na-extend ng kanilang termino. Ito talaga in-extend na dahil 4 na taon na. Oo. For 3 consecutive. So, 12, no? So, mas matagal pa silang uupo sa mga kongresista at saka mayor. Alright, maraming salamat, Miss Let. Balik sa Attorney Cam. Thank you, Miss Let Narciso. Ayan, klarong-klaro yung ni-report ni Miss Let Narciso. Kasi lagi na lang sinasabi na, lagi na lang na-extend Kaya,
yung mga last sa parang barangay and SK election, 'di ba napansin nyo? Ang laki ng turnover, no? Ang laki ng pinagbago. Yung mga lumabas parang mga bagong halal dahil parang naumay na sila na laging na-extend, hindi nakakaboto, hindi napapalitan yung nakaupo. So ngayon, dahil ganap na batas na, no, napirmahan na ni Pangulong Bongbong, 4 years na ang termino, no? Kung sila ay magsisilbi, kung 3 consecutive yan, so 12 years. So mas matagal ang termino nila doon sa mga nakaupong mga mayor, congressman, no? Kasi tagti 3 years lang yan, 3 consecutive years, 9 years. At ang kagandahan, dahil nga every 4 years na sila, so hindi nasasabay lagi doon sa halalan ng mga congressman at saka of course nung mga national elections din, no? National to yan, pababa hanggang sa mayor. So thank you so much, Miss Let. At yan po ang good news para sa ating mga barangay officials at SK officials. Pero yung SK po isang termino lang. Siyempre, sangguniang kabataan. Hindi man tayo laging habang buhay, 12 years kabataan. Anyway, eto po, no? Pinag-uusapan pa rin po natin, may kinalaman po sa batas, no, na kung saan naglalayon na mabigyan ng pagmamay-ari yung mga ordinaryong citizen na mag-possess, no, o magkaroon ng baril at magkaroon ng lisensya para ito ay dalhin outside residence o kaya gamitin in case of extreme circumstances, no? At pag-usapan natin again po, no, yung penalty, no, kapag halimbawa po yung nawala po ang inyong firearm. Again, pag napatunayan na mayroon pong negligence, may kulong po yan, ranging from 6 months to 6 years, depende po sa gravity nung negligence ninyo dun sa inyong pagiging mapagpabaya, no? Again, dahil dapat itong mga baril ninyo nasa isang safe place, nasa vault, kung saan kayo lang dapat ang makakaalam at makakagamit ito, no? At hindi ito basta-basta kung sino-sino nakakakuha, no? Readily available, lalo sa inyong members of the household. And kapag again po ginamit sa krimen, medyo titignan natin kung meron bang mga aggravating circumstances dito. At hindi lang po yun, no? Sa mga nagtatanong, ano po ba yung firearm na tinutukoy dyan? So kasama na po dyan yung mga pistol, revolvers, shotgun, ano pa ba? Mga rifle, yan. Yung ammunition naman po, syempre yung bullet, powder, at saka yung, yung cartridge nila, yung cartridge case na tawagin natin, no? So, yung mga usual, no, na parang mga ano bang tawag dito? Parte ng, of course, ng baril, no? Ammunition. Okay. At kung halimbawa po, no, ito po yung ginamit sa krimen, syempre confiscation din po from the PNP. And pag ginamit po sa mas malalang circumstansya, at again, yung inyong yung negligence, no, ay talagang extreme din. Baka mas malaki ang inyong pananagutan. So, hindi lang 6 months to 6 years, baka mas mataas pa. So, depende po yan. Minsan po, ini-enhance po yung penalty kapag halimbawa po, ang involved po dito yung mga high-powered firearms. Yung talagang grabe matitindi na, no? And pinagbabawal din po, of course, yung mga illegal sale or transfer, yung basta-basta mo na lang ibinibigay, sige, ikaw muna gumamit, wag po, bawal po yun, no? Hindi katulad ng sasakyan, sige, ikaw muna gumamit ng sasakyan ko, ang baril po hindi pwedeng ipagamit kung kani-kanino, especially kapag itong taong ito wala naman pong license at walang educational and formal training, hindi naman siya otoridad, no? Bawal po, bawal, ha? Shout out muna ako, good evening po,
pahabol greetings naman po, Attorney Cam, sa mga nanonood po sa DZRH News. Gandang gabi po, ha? Syempre, Mama Jovita Papa Will and Mama Erlinda and Nanay Connie, Zoraida Faliorina, Henry Dolohan, Marmar Kilat, Jericho Ferrer, Tristan Wyatt. Uy, tagal natin hindi nagkakarinigan, Tristan, ha? Ronald Bascos Rabino, Maya Bell, Peter Lynn Sanchez, nanonood daw po sila sa Kingdom of Saudi Arabia. Ligaya Supan, nanonood sa Malabon. And Oyster Lior, good evening din po. Shoutout na rin po, of course, sa mga nanonood sa atin at nakikinig po sa DZRH 666. Hi and good evening, Ophelia Pangan, Maricor Angeles, Violeta Montecalvo Sembrano at marami pang iba. Sana po kayo po ay may natutunan. Again po, every Mondays, Wednesdays, and Fridays po, no? Ang ating programa kasama si Attorney Cam. Tuesday and Thursday naman po sa DZRH Usapang Legal, nakakasama si Attorney Rina Seco para po sa mga gun owners maging responsable, no? At hindi po dapat kayo nagiging pabaya kapag kayo po ay nabigyan ng LTOP o yung License to Own and Permit License to Own and Possess Firearms. At hindi lang yon, kailangan po mahabang pasensya. Yan po ang paalala po ni Attorney Cam, especially kapag kayo po ay merong permit to carry outside residence. Kailangan may baon din po kayong mahaba at matibay-tibay na pasensya, lalo sa inyong mga makakasagutan. Ano po? At huwag dadalhin ang init ng ulo, no? Sa labas ng bahay. At huwag dadalhin ang init ng ulo, lalong-lalo na kung meron kang bit-bit na 45. Maraming salamat. Muli po ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi.